ginawang kasangkapan ng asawa para nakawin ang yaman sa gitna ng marangyang kasal. Habang tumatawa si Mateo kasama ang kabit, itinuring na tupa ang Santos Realty. Isa ka lang murang piyesa sa paghihiganti ko. Pagkatapos ng salitang iyon, dumating si Rafael para bawiin ang lahat. Winasak ni Elara ang kahinaan, isinilang muli para sa imperyo ng pamilya. Ang mga lihim na sulat ba ang magsisilbing hatol ng kamatayan para sa taksil na si Mateo? Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay tila isang yakap na bumabalot sa buong paligid. Dala ang halimuyak ng mga puting rosas at lilies na nagsisilbing palamuti sa engranding hardin ng Tagaytay Highlands. Mula sa kinatatayuan ni Elara Santos, tanaw niya ang perpektong pagsasama ng luntiang kalikasan at ng nagniningning na Taal Lake sa di kalayuan. Ito ang araw ng kasal ng kanyang kuya Rafael at para kay Elara, ang lahat ay nasa tamang lugar. Hawak niya ang kupita ng champagne, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa iisang tao lamang, ang kanyang asawa, si Mateo del Fuego. Sa suot nitong navy blue suit, mas lalo pang lumitaw ang kakisigan nito. Bawat ngiti, bawat galaw ni Mateo ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang taon na silang kasal, ngunit para kay Elara, ang bawat araw sa piling nito ay parang isang panaginip na ayaw na niyang magisay. Everything's perfect, mahal, bulong ni Mateo sa kanya habang marahan nitong hinahaplos ang kanyang baywang. Tumango si Elara, isinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Sobra, I'm so happy for kuya. And I'm happy for us, sagot ni Mateo, bago ito dumampis ng isang magaan na halik sa kanyang noo. Always. Ang salitang always ay nagbigay ng kakaibang kilig sa puso ni Elara. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang pamilya, at ang lalaking bumubuo sa kanyang pagkatao. Wala na siyang mahihiling pa. Sa gitna ng masayang kwentuhan at malamyos na tugtugin ng string quartet, naramdaman ni Elara ang pagkawala ng isang bagay sa kanyang tainga. Kinapa niya ito, ang kanyang hikaw. Ang hikaw na diamante na regalo sa kanya ni Mateo noong kanilang unang anibersaryo. Oh no, mahinang sabi niya. What is it, mahal? Tanong ni Mateo na napansin ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Yung hikaw ko, nawawala ang isa. Tumingin siya sa paligid, sa damuhan na natatabunan ng mga nahulog na talulot ng bulaklak. Hahanapin ko lang sandali. Gusto mo tulungan na kita? Huwag na, ngiti ni Elara. Baka natapakan na ng mga bisita. Mag-iikot lang ako sa medyo hindi mataong lugar. Baka doon nalaglag. Dito ka lang. Baka hanapin ka ni kuya. Tumango si Mateo at bumalik sa pakikipag-usap sa ilang bisita. Nagsimula namang maglakad si Elara palayo sa sentro ng kasiyahan. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa may bandang likuran ng reception hall, isang lugar na mas tahimik at natatabunan ng malalaking halaman. Habang dahan-dahan siyang naglalakad at nakayuko, umaasang makikita ang kislap ng diamante. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Boses ni Mateo. Napahinto si Elara. Akala niya ba'y nasa salo-salo ito? May kausap ito, at ang boses ng babae ay pamilyar din. Sobrang pamilyar. Konting tiis na lang, Lia, sabi ni Mateo. Ang boses nito ay may kakaibang tono, malayo sa lambing na laging ipinaparinig sa kanya. Malapit na nating makuha ang lahat. Napatakip ng bibig si Elara. Si Lia Agustin, ang mapapangasawa ng kanyang kuya Rafael. Bakit sila magkausap sa tagong lugar na ito? Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Sapat na para marinig sila nang hindi nakikita. Pagod na akong magpanggap, Mateo, sagot ni Lia. Ang boses ay puno ng pagkainip. Araw-araw. Kailangan kong nangitian si Rafael. Pakinggan ang mga plano niya para sa kinabukasan natin. Nakakasuka. Alam ko. Ako rin, sagot ni Mateo. Sa tingin mo ba'y gusto kong araw-araw na tingnan si Elara at sabihing mahal ko siya? It's all part of the plan.
1 taon na lang kapag tuluyan nang naipasa sa akin ang tiwala ng buong board ng Santos Realty. Tapos na ang laro. Parang may bumibiyak sa loob ng dibdib ni Elara. Hindi. Baka nananaginip lang siya. Baka mali ang kanyang naririnig. Siguraduhin mo lang, sabi ni Leah. Dahil kapag nakuha na natin ang kumpanya, ayoko nang makita pa ang pagmumukha ng magkapatid na yon. Don't worry, narinig ni Elara ang mga yabag na papalapit. Pagkatapos nito, sa atin na ang lahat. At sisiguraduhin kong magbabayad ang mga Santos sa lahat ng ginawa nila. Isang sandali ng katahimikan. Hindi na napigilan ni Elra ang sarili. Sumilip siya mula sa gilid ng halaman at doon gumuho ang kanyang mundo. Nakita niya si Mateo na marahang hinahaplos ang pisngi ni Leah. Ang mga matang puno ng pagmamahal na akala niya ay para sa kanya lamang ay nakatutok ngayon sa babaeng dapat ay magiging parte na ng kanilang pamilya. At sa isang iglap, inilapit ni Mateo ang kanyang mukha at marahas na hinalikan si Leah sa mga labi. Isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na hindi kailanman ibinigay sa kanya. Hindi siya makahinga. Parang may isang malaking kamay na dumakma sa kanyang puso at piniga ito ng walang awa. Ang hangin ng Tagaytay na kanina'y yakap ay naging tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang tugtugin mula sa salo-salo ay parang ingay na lamang na sumisira sa kanyang pandinig. Napaatras si Elara. Dahan-dahan, walang ingay. Bawat hakbang paatras ay parang 1 milya ang layo. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang lumayo. Nang makarating siya sa isang lugar na sapat na ang layo, tumakbo siya. Hindi alintana ang mamahalin niyang sapatos o ang putik na tumatalsik sa kanyang damit. Tumigil lamang siya nang makarating sa banyo ng mga babae. Nanginginig siyang napasandal sa malamig na pader habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakangiti kanina, ang babaeng pakiramdam ay pinagpala, ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may mga matang puno ng sakit, pagtataksil at galit. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinunasan niya ang luhang hindi niya namalayang pumatak. Hindi siya iiyak. Hindi ngayon. Inayos niya ang kanyang sarili. Sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri at pinilit na ibalik ang kulay sa kanyang namumutlang mukha. Isang maskara. Kailangan niya ng isang perpektong maskara. Paglabas niya, bumalik siya sa salo-salo na para bang walang nangyari. Nakita niya si Mateo na papalapit sa kanya. May ngiti sa mga labi. Ang parehong ngiti na ilang minuto lang ang nakalipas ay ibinigay nito kay Leah. "There you are, mahal," sabi ni Mateo. "Nahanap mo ba? Huwag mo nang alalahanin yon. Ipagbibili kita ng bago." Tinitigan ni Elara ang kanyang asawa. Ang bawat salita nito ay lason. Ang bawat paghipo ay apoy. Ngunit sa labas, isang matamis na ngiti ang isinukli niya. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang pisngi nito, tulad ng ginawa nito kay Leah. "Huwag na. Okay lang." "Saan ka ba nanggaling? You look different," sabi ni Mateo. Bahagyang kumunot ang noo. Ngumiti si Elara. Isang nangiti na ngayon ay may bahid na ng lamig at panganib. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga nito at bumulong. "Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na mapangasawa ka." Para kay Rafael Santos, ang gabi ay isang tagumpay. Ang kasal ay naging perpekto, ang mga bisita ay masaya, at higit sa lahat, nakikita niya ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang mapapangasawa, si Leah. Habang paubos na ang mga huling bisita at ang musika ay unti-unting humihina, isang pakiramdam ng kapanatagan ang bumalot sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagpapalago sa Santos Realty, heto na siya. Handa nang buuin ang sarili niyang pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito,
may isang bagay na bumabagabag sa kanya, ang kanyang kapatid, si Elara. Simula nang bumalik ito mula sa paghahanap ng hikaw, nagbago ang kilos nito. Ang nangiti niya ay naroon, ngunit hindi na ito umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga yakap ay tila malamig, at ang kanyang mga salita ay parang memoryadong linya mula sa isang dula. Kilala niya si Elara. Kilalang kilala, may mali. Nang makahanap siya ng pagkakataon, nilapitan niya ito sa isang sulok ng hardin kung saan ito nakatanaw sa malayo. Elara, okay ka lang ba talaga? Tumango ito nang hindi lumilingon. Pagod lang siguro, kuya. It was a long day. Hindi lang yan, giit ni Rafael. Marang hinawakan ng braso nito para iharap sa kanya. Kanina kapag ganyan, may problema ba kayo ni Mateo? Umiling si Elara, ngunit nakita ni Rafael ang bahagyang panginginig ng labi nito. Wala kuya, masaya kami. Huwag ako ang lokohin mo, Elara. Kapatid mo ako. Hinigpitan niya ang hawak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Elara. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ni Rafael ang totoong laman ng mga mata nito. Isang nagngangalit na apoy sa gitna ng isang wasak na kaluluwa. Sa suite natin ni kuya, dun tayo mag-usap. Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Siguraduhin mong walang ibang makakarinig. Ang kaba sa dibdib ni Rafael ay biglang lumaki. Tumango siya at naunang naglakad, sinisiguradong walang nakasunod sa kanila. Pagpasok nila sa pribadong suite na nakalaan para sa pamilya, agad nilak ni Elara ang pinto. Ano ba talagang nangyayari? Tanong ni Rafael, nawawalan na ng pasensya. Walang sinabi si Elara. Kinuha nito ang kanyang telepono, may kinalikot sandali at iniabot sa kanya. Pakinggan mo. Nagtatakang kinuha ni Rafael ang telepono at itinapat sa kanyang tainga. Pinindot niya ang play. Narinig niya ang boses ni Mateo at ni Lia. Konting tiis na lang, Lia. Malapit na nating makuha ang lahat. Napakunot ang noo ni Rafael. Anong ibig sabihin nito? Pagod na akong magpanggap, Mateo. Nakakasuka. Parang may malamig na yelo na gumapang sa kanyang likuran. Iyon ang boses ng babaeng pakakasalan niya. Sa tingin mo ba'y gusto kong araw-araw na tingnan si Elara at sabihing mahal ko siya? It's all part of the plan. Kapag tuluyan nang naipasa sa akin ang tiwala ng buong board ng Santos Realty, tapos na ang laro. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Rafael. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ipinagpatuloy niya ang pakikinig, ang plano, ang pagkuha sa kumpanya, ang pagkamuhi sa kanilang magkapatid. At pagkatapos, ang tunog ng isang halik, isang mahabang, mapusok na halik. Nabitawan ni Rafael ang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog, ngunit sa isip niya, ang ingay ay nakakabingi. Ang kulay sa kanyang muka ay nawala, napalitan ng isang maputlang kulay ng pagkabigla. At pagkatapos, dahan-dahang bumalik ang kulay, isang maitim na pula ng matinding galit. Mga hayop sila, sabi niya. Ang bawat salita ay nanggigigil. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom nang napakahigpit na namuti na ang mga buko nito. Nasaan sila? Nasaan ang mga traidor na yon? Akmang lalabas siya ng pinto. Handang hanapin si Mateo at si Lia para durugin ang kanilang mga mukha. Handang gumawa ng eskandalo. Handang sirain ang lahat. Ngunit isang malamig na kamay ang pumigil sa kanyang braso. Hindi ngayon, kuya, sabi ni Elara. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit puno ng bigat at talim. Hindi sa ganitong paraan. Anong hindi? Narinig mo sila. Niloloko nila tayo, Elara. Pinagtataksilan. Sigaw ni Rafael. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. At ano ang gagawin mo? Hamon ni Elara. Tinititigan siya ng diretso. Susuntukin mo si Mateo? Kakaladkarin mo si Lia palabas? At pagkatapos, anong mangyayari? Magiging sentro tayo ng iskandalo.
tayo ang magmumukhang kawawa. At sila, makakatakas sila. Makakahanap sila ng paraan para pagmukaing biktima ang sarili nila. Iyon ba ang gusto mo? Natigilan si Rafael. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na galit. Tama si Elara. Ang isang marahas na reaksyon ay eksakto kung ano ang maaaring asahan nila. Iyon ang magbibigay sa kanila ng lamang. Dahan-dahan siyang bumalik at naupo sa gilid ng kama. Ipinatong ang siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang galit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay nababalutan na ito ng isang nakakaparalisang sakit. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay basag. Naupo si Elara sa tabi niya. Ang kapatid niyang laging nangangailangan ng proteksyon ay ngayon ang nagpapakita ng kakaibang katatagan. Magpapanggap tayo, sabi ni Elara. Ang boses ay determinado. Magpapatuloy tayo na parang walang nangyari. Ipagpapatuloy mo ang kasal. Ako, ipagpapatuloy ko ang pagiging perpektong asawa. Hindi natin ipapahalata na may alam tayo. Tumingin si Rafael sa kanya, hindi makapaniwala. At hahayaan na lang natin sila? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elara. Hindi. Hahayaan natin silang magpatuloy sa kanilang plano. Hahayaan natin silang maging kampante. At habang ginagawa nila yon, mag-iipon tayo ng ebidensya. Bawat kasinungalingan, bawat pandaraya. At kapag nakuha na natin ang lahat, kapag akala nila ay hawak na nila ang mundo sa kanilang mga palad, doon natin sila sisirain. Hindi lang sa mata ng pamilya, kundi sa mata ng buong mundo. Sa dilim ng silid, sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang sakit, isang kasunduan ang nabuo. Isang kasunduan na isinulat sa luha at selyado ng uhaw para sa katarungan. Tumingin si Rafael sa kanyang nakababatang kapatid. Nakahita niya hindi na lang ang babaeng kailangan niyang protektahan, kundi isang kakampi. Isang reyna na handang makipaglaro ng chess laban sa mga ahas na pumasok sa kanilang palasyo. Kinabukasan, sa almusal, naroon silang apat sa iisang lamesa. Ang nangiti ni Mateo ay kasing tamis ng dati. Ang pagiging mahinhin ni Lia ay naroon pa rin. Para sa dalawa, isa lamang itong masayang umaga pagkatapos ng isang magarbong kasalan. Itinaas ni Rafael ang kanyang baso ng orange juice. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lia. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi na puno ng kahulugan na siya lang at si Elara ang nakakaalam. Para sa ating kinabukasan, sabi niya. Ngumiti rin si Lia. Walang kamalay-malay. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kamay ni Rafael na nakapatong sa kanyang hita ay dahan-dahang naikuyom hanggang sa ito'y naging isang matigas na kamao. Nagsisimula pa lang ang laro. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang entablado para kay Elara. Bawat umaga, gigising siya sa tabi ng lalaking nagwasak ng kanyang mundo at sasalubungin niya ito ng isang matamis na ngiti at isang mainit na halik. Bawat gabi, hihimlay siya sa mga bisig nito, magkukunwaring natutulog ng mahimbing, habang ang kanyang isip ay gising na gising. Pinaplano ang bawat susunod na hakbang. Ito ang sayaw ng mga ahas, isang mapanganib na laro ng pagpapanggap, kung saan ang isang maling galaw ay maaaring mga hulugan ng kapahamakan. Naging mas maasikaso si Elara kay Mateo. Ipinagluluto niya ito ng mga paborito nitong pagkain, tinatanong ang tungkol sa araw nito sa opisina, at ipinaparamdam dito na ito ang sentro ng kanyang buhay. Para kay Mateo, na abala sa pag-iisip sa kanyang masamang balak, ang biglaang pagiging ulirang may bahay ni Elara ay isang magandang senyales. Sa isip niya, mas lalo itong nahuhulog sa kanyang patibong, mas lalo itong nagiging sunod-sunuran. Hindi niya alam na habang siya ay nagiging kampante, si Elara ay nagiging isang anino.
Nagmamatiyag, naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang gabi, idinaos ni Elara ang isang kunwaring romantikong hapunan para sa kanilang dalawa. Nagluto siya ng paborito nitong beef caldereta at nagbukas ng isang mamahaling bote ng red wine. Para saan ito, mahal? Tanong ni Mateo, halatang nasiyahan. Wala lang, sagot ni Elara habang sinasalinan ang kupita nito. I just feel happy. Masaya ako para kay Kuya at Lia at masaya ako para sa atin. Bawat salita niya ay kasinungalingan, ngunit sinabi niya ito ng may perpektong sinseridad. Sinadya niyang damihan ang pag-inom ni Mateo. Kwento dito, kwento doon, tawa dito, tawa doon, hanggang sa makita niya ang bahagyang pamumula sa mukha nito at ang pagbagal ng mga salita. Iyon ang hudyat na hinihintay niya. Inaantok na ako. Mahal, sabi ni Elara. Kunwari, humihikab. Mauna na ako sa taas. Sige, mahal. Susunod na lang ako. Tatapusin ko lang itong wine. Sagot ni Mateo, na hindi na halos makatingin ng diretso. Umakyat si Elara sa kanilang silid, ngunit hindi siya natulog. Naghintay siya. Lumipas ang halos 1 oras bago niya narinig ang mabibigat na yabag ni Mateo paakyat. At di nagtagal ang malalim na paghilik nito. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Walang sapin sa paa, tahimik siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa lugar na pinakapribado para kay Mateo, ang kanyang home office. Nang pinihit niya ang seradura, bumukas ito. Hindi nakalak. Isang pagkakamali na dulot ng sobrang pagiging kampante. Pumasok siya at isinara ang pinto nang walang tunog. Tanging ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana ang nagsilbing ilaw niya. Una niyang tiningnan ang laptop nito. Password protected. Sinubukan niya ang birthday niya. Mali. Birthday ni Mateo. Mali. Ang kanilang anniversary. Mali. Alam niyang hindi ito magiging ganoon kadali. Iniwan niya ang laptop at binuksan ang mga drawer ng malaking lamesa nito. Mga dokumento ng kumpanya, mga resibo, mga papeles na walang kabuluhan. Walang anumang kahina-hinala. Ngunit hindi siya sumuko. Kinapa niya ang ilalim ng mga drawer, ang likuran ng cabinet, at sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kontrata, nakita niya ang isang folder na may tatak na proyektong pampamilya. Nang buksan niya ito, hindi mga litrato ng pamilya ang laman, kundi mga bank statement at kopya ng mga email. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga mata sa mga detalye. Malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa isang account ng Santos Realty patungo sa isang kumpanyang hindi niya kilala, VCorp Holdings. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kanyang telepono at mabilis na sinearch ang pangalan ng kumpanya. Iilan lang ang resulta, ngunit isa ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang lumang article tungkol sa mga negosyo ng isang tao na matagal na nilang hindi naririnig ang pangalan. Isang pangalan na kinamumuhian ng kanyang yumaong ama, Ricardo Vargas. Ang VCorp Holdings ay isa sa mga shell company ni Ricardo Vargas. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elara. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Mas malalim, mas personal. Ang taong sumubok na sirain ang kanilang pamilya noon ay kasabwat ng kanyang sariling asawa. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng mga dokumento gamit ang kanyang telepono. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng lahat ng ito. Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng litrato nang bigla siyang makarinig ng isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Ang pag-creak ng sahig. Nanigas si Elara sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Si Mateo. Gising na ba siya? Sa isang iglap, kumilos siya. Mabilis niyang isinara ang folder. Ibinalik ito sa ilalim ng mga kontrata at isinara ang drawer nang walang ingay. Pinatay niya ang screen ng kanyang telepono at isinilid sa bulsa.
At sa huling segundo, bago pa man bumukas ang pinto, nakapagtago siya sa likod ng makakapal na kurtina. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo, kinukusot ang mga mata. "Elara?" Tawag nito sa mahinang boses. Hindi siya sumagot. Naglakad si Mateo papunta sa minibar, sa sulok ng opisina at nagsali ng tubig. Ilang pulgada lang ang layo nito sa kanya. Isang maling galaw, isang malakas na paghinga, at mahuhuli siya. Pagkatapos uminom, muli itong lumingalinga sa madilim na silid. Nagkibit balikat at lumabas. Isinara nito ang pinto. Naghintay si Elara ng ilang minuto pa, pinakikiramdaman ang bawat tunog. Nang sigurado na siyang bumalik na ito sa pagtulog, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa takot, kundi sa pinaghalong takot at galit. Akmang lalabas na siya ng silid nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang isip. Ang drawer na yon, parang may mali sa pagsara niya kanina. Muli niya itong binuksan, kinapa ang ilalim, ang ibabaw. At doon, sa ilalim mismo ng drawer, nakakabit ng tape. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang malamig na bagay na metal. Hinila niya ito. Isang luma at maliit na susi. Kulay tanso na at may kakaibang disenyo. Halatang hindi ito para sa alinmang pinto sa kanilang bahay. Masyado itong luma, masyadong misteryoso. Saan kaya ito nabibilang? Hawak ang susi sa kanyang palad. Tinitigan ito ni Elara. Alam niya, nararamdaman niya, na ang maliit na bagay na ito ay ang magbubukas hindi lang ng isang pinto, kundi ng isang lihim na mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang maliit at lumang susi ay naging sentro ng mundo ni Elara. Sa araw, itinatago niya ito sa pinakalihim na sulok ng kanyang aparador. Sa gabi, kapag mahimbing nang natutulog si Mateo, kinukuha niya ito at pinagmamasdan, tila ba sa pagtitig niya ay kusang ibubulong ng susi ang mga sikreto nito. Walang anumang marka o pangalan, tanging isang serye ng mga numero na bahagya ng mabasa. BPI-347, Banco de Oro, Metrobank? Hindi. Ang disenyo ay pamilyar sa kanya. Naalala niya noong bata pa siya. Madalas siyang isama ng kanyang ama sa bangko. BPI, Bank of the Philippine Islands. Ang mga luma nilang safe deposit box ay may ganitong itsura. Ngunit paano niya ito bubuksan? Hindi siya maaring basta na lang pumasok sa bangko at magtanong. Ang susi ay nakuha niya sa gamit ni Mateo. Kung may record man, tiyak na nakapangalan ito sa asawa niya o sa isang pangalang hindi niya kilala. Kailangan niya ng isang perpektong dahilan. Makalipas ang 2 araw ng pag-iisip, nabuo ang plano sa kanyang isipan. "Mahal, pupunta lang ako sa mall mamaya." Paalam ni Elara kay Mateo, isang umaga, habang nag-aalmusal sila. "May bago raw collection ng bags sa paborito kong boutique, and I need some retail therapy." Ngumiti si Mateo, kontento sa pag-aakalang ang problema lang ng asawa niya ay kung anong bagong bag ang bibilihin. "Of course, mahal. Gamitin mo ang card. Buy whatever you want." Iyon ang kailangan niyang marinig. Ang pagpunta sa bangko ay magiging mas madali kung ito ay nasa loob ng isang malaking mall. Sa BPI branch sa loob ng Greenbelt, ramdam ni Elara ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Dumiretso siya sa counter para sa mga special services. Ngumiti siya sa babaeng teller. Isang ngiti na pinraktis niya ng paulit-ulit sa salamin para magmukhang natural. "Good morning, miss. I need some help." Simula niya. "My husband, Mateo Del Fuego, has a safe deposit box here. He's currently in a very important meeting at hindi siya maistorbo. Pero pinapakuha niya sa akin ang isang importanteng dokumento sa loob. He gave me the key." Inilabas niya ang susi. Ang problema, sa sobrang pagmamadali niya, hindi niya naibigay sa akin ang authorization letter. "Is there any way you can help me? Sobrang importante lang talaga." Tiningnan ng teller ang susi.
Pagkatapos ay ang kanyang computer. Ma'am, kailangan po talaga ng authorization letter and a valid ID of the owner. I know, sabi ni Elara. Nilabas ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Kunwari ina po natataranta. Look, I'm Elara Santos del Fuego. This is my ID. Ipinakita niya ang kanyang lisensya. I am his wife. Please, kung pwede lang, i-verify ninyo. It's a family emergency. Nakita ng teller ang pag-aalala sa mukha ni Elara. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan at konsultasyon sa kanyang manager, pumayag din ito. Sa kondisyong sasamahan siya ng branch manager, papasok sa vault para kay Elara. Iyon ay isang malaking tagumpay. Dinala siya sa isang malamig at tahimik na silid na puno ng mga metal na pinto. Ang hangin ay tila mabigat sa mga lihim na nakatago sa loob. Ibinigay niya ang susi sa manager. Isinuksok ito sa seradura na may numerong 347, pinihit, at hinila palabas ang isang mahabang metal na kahon. Nang ilapag ito sa mesa sa loob ng isang private viewing room, bumilis ang tibok ng puso ni Elara. Heto na. Dito niya makikita ang mga ebidensya laban kay Mateo, mga titulo ng lupa, mga stock certificate, mga dokumento na magpapatunay sa lahat ng pagnanakaw nito. Ngunit nang buksan ng manager ang metal na kahon, hindi dokumento ang tumambad sa kanya. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy na nara. May nakaukit dito na isang pamilyar na simbolo, ang inisyal ng kanyang ina, S as Sofia Alcantara. Bago ito naging Santos, isang matinding pagkabigla at pagkalito ang bumalot kay Elara. Teka, sabi niya, hindi maalis ang tingin sa kahon. Sigurado po ba kayong ito ang laman? Yes ma'am, iyan po ang laman ng box number 347, sagot ng manager. Bakit nasa pag-iingat ni Mateo ang isang kahon na pag-aari ng kanyang ina? Bakit ito nakatago sa isang safe deposit box na hindi niya alam? Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuhat ang kahoy na kahon. Ang amoy nito ay amoy ng nakaraan, amoy ng mga alaala. Nagpaalam siya sa manager, dinala ang kahon, at mabilis na lumabas ng bangko. Hindi na siya tumuloy sa pamimili. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan, nagpark sa isang tahimik na sulok, at doon, sa loob ng kanyang kotse, binuksan niya ang takip. Sa loob, naroon ang mga bagay na pamilyar sa kanya mula sa pagkabata. Ang lumang kwintas na perlas ng kanyang ina, isang pares ng litrato nila ni Rafael noong mga bata pa sila, at sa ilalim ng lahat, isang tumpok ng mga sulat na tinalian ng isang kupas na laso. Ang mga sobre ay may selyo mula sa Zurich, Switzerland. Ang sulat kamay ay sa kanyang ina. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Ang papel ay marupok na sa katagalan. Binuksan niya ito nang may pag-iingat. Mahal kong anak, panimula ng sulat. Ang mga salita ay para sa kanya. Kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. At marahil, nasa gitna ka ng isang pagsubok na may kinalaman sa pangalang Ricardo Vargas. Huwag kang magulat kung paano ko nalaman. Ang kasamaan ay laging nagiiwan ng bakas at ang pamilya Vargas ay isang anino na sumunod sa amin mula pa noon. Napahinto sa paghinga si Elara. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Sa mga sumunod na sulat, isinalaysay ng kanyang ina ang isang kwentong hindi niya kailanman narinig. Si Sofia Alcantara ay hindi lang simpleng anak ng isang negosyante. Ang kanyang ama, ang lolo ni Elara, ay ang orihinal na kasosyo ng ama ni Ricardo Vargas. Sila ang nagtatag ng kumpanyang naging pundasyon ng yaman ng mga Vargas, ngunit nilinlang sila. Si Ricardo, na bata pa noon, ay gumawa ng mga pekeng dokumento. Sinabotahe ang kanilang mga operasyon hanggang sa bumagsak ang negosyo ng kanyang lolo. Dahil sa kahihiyan at pagkalugi, inatake sa puso ang lolo ni Elara at namatay. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay napunta sa mga Vargas. Ang pagpunta ni Sofia sa Switzerland
ay hindi para magbakasyon, kundi para itago ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay sa krimen ng mga Vargas. Bawat salita ay isang patak ng lason na tumutulo sa puso ni Elara. Ang luha ay sunod-sunod na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng pagtataksil ni Mateo ay humalo ngayon sa isang mas malalim at mas matagal ng sakit, ang sakit ng inhustisyang dinanas ng kanyang pamilya. Ang kanyang personal na laban ay naging laban ng kanyang lahi. Ang paghihiganti niya ay hindi na lang para sa kanyang wasak na puso, kundi para sa nasirang buhay ng kanyang lolo at sa katahimikan ng kanyang ina. Nang marating niya ang huling sulat, nanginginig niyang binuksan ito. Mas maikli ito kaysa sa iba. Anak, ang mga kopyang ito ay hindi sapat para itumba si Vargas sa korte. Masyado siyang makapangyarihan. Ngunit may isang huling katibayan ako. Ang orihinal na kasulatan na nilagdaan ng ating mga ninuno. Itinago ko ito sa lugar kung saan tanging ang mga tunay na santos lamang ang makakahanap. Napatingin si Elara sa kawalan. Saan? Saan ang lugar na yon? Ang kasunduan nila ni Rafael ay hindi na lang tungkol sa pagkuha ng hustisya laban kay Mateo at Lia. Ito na ngayon ay isang misyon para bawiin ang karangalan na ninakaw sa kanilang pamilya maraming dekada na ang nakalipas. Ang mga liham ng kanyang ina ay isang bigkis na bakal na ngayon ay nakapulupot sa puso ni Elara. Ang bigat nito ay dinadala niya sa bawat paggising sa umaga, sa bawat peking ngiti na ibinibigay niya kay Mateo, sa bawat pagpapanggap na ang lahat ay normal. Ang sayaw ng mga ahas ay nagpatuloy, ngunit ngayon, mas pagod na siya. Mas mabigat ang bawat hakbang. Ang galit na siyang nagiging gasolina niya noong una ay unti-unting napapalitan ng isang malalim at nakakapanghinang pagod. Ang kanyang isip ay naging isang kulungan. Paulit-ulit na naglalaro ang mga salita ng kanyang ina, ang larawan ng pagtataksil ni Mateo, at ang palaisipan kung nasaan ang huling ebidensya. Paano niya ito hahanapin nang hindi nalalaman ni Mateo? Paano niya ipagpapatuloy ang pag-arte kung sa bawat pagtingin niya sa asawa ay si Ricardo Vargas na ang nakikita niya? Isang hapon, habang nagmamaneho siya pauwi mula sa isang kunwaring pakikipagkita sa mga kaibigan, bigla na lang sumikip ang kanyang dibdib. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng kotseng kasalubong ay naging mga naglalakihang bituin na sumasayaw sa harap niya. Ang manibela ay tila naging yelo sa ilalim ng kanyang mga palad na pinagpapawisan. Hindi siya makahinga. Parang may isang hindi nakikitang kamay ang sumasakal sa kanya. Ang tunog ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga, mas malakas pa kaysa sa ingay ng trapiko sa EDSA. Panandalian, nakalimutan niya kung nasaan siya, kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas. Sa gitna ng pagkahilo, nakita niya ang isang sign, hospital. Nang hindi na nag-iisip, bigla niyang iniliko ang sasakyan, pumasok sa emergency lane, at huminto ng biglaan sa tapat ng entrance. Nanginginig siyang lumabas ng kotse. Halos hindi na makatayo ng tuwid. Sinalubong siya ng mga nurse na may dalang wheelchair. Ma'am, anong nararamdaman ninyo? Hindi ako makahinga. Hirap niyang sabi. Dinala siya sa loob, sa isang cubicle na napapaligiran ng puting kurtina. Ang amoy ng antiseptic ay tila lalong nagpasikip sa kanyang dibdib. Kinabitan siya ng mga kung ano-anong aparato. Ang bawat beep ng makina ay tila isang orasan na binibilang ang kanyang mga huling sandali. Nagsimula siyang magpanik. Miss, try to relax, sabi ng isang nurse. Huminga ka ng malalim. Pero hindi niya kaya. Ang paghinga ay isang bagay na tila nakalimutan na ng kanyang katawan kung paano gawin. Maya-maya, isang kalmadong boses ang bumasag sa kanyang pagpapanik. Ako na ang bahala dito.
Isang lalaking nakaunipormeng puti ang pumasok sa cubicle. Sa nameplate nito ay nakasulat, Dr. Julian Reyes. Ang kanyang mukha ay mahinahon. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila nakikita ang higit pa sa pisikal na sintomas. Good afternoon, Mrs. Del Fuego. Sabi niya sa isang boses na banayad, ngunit may awtoridad. It seems you're having a panic attack. Hindi sumagot si Elara. Tumingin lang siya sa doktor. Ang mga mata ay puno ng takot. Umupo si Dr. Reyes sa isang upuan sa tabi niya. Hindi siya nito hinawakan. Hindi siya nito sinuri. Tinitigan lang siya nito. Gayahin mo ako, sabi niya. Huminga ka papasok. 1, 2, 3, at palabas. 1, 2, 3. Sinubukan ni Elara na sundan ang kanyang paghinga. Noong una ay hirap siya, ngunit ang kalmadong presensya ng doktor ay tila nakakahawa. Unti-unti, bumagal ang tibok ng kanyang puso. Unti-unti, bumalik ang hangin sa kanyang mga baga. Nang medyo kumalma na siya, nagsalita muli ang doktor. Hindi ito ang unang beses, tama ba? Tumango si Elara, nahihiya. Ang katawan natin ay may paraan para sabihin sa atin na sobra na. Pagpapatuloy ni Dr. Reyes na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napagod na tayong magpanggap na malakas. Napagod na tayong dalhin ang lahat ng mag-isa. Ang mga salitang yon ay tumama kay Elara ng mas malakas kaysa sa anumang gamot. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang si Mrs. Del Fuego, hindi bilang kapatid ni Rafael Santos, kundi bilang isang taong nasasaktan at napapagod. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Halos pabulong niyang inamin, hindi sa doktor, kundi sa sarili niya. Hindi mo kailangang malaman lahat ngayon, sagot ni Julian. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay huminto at huminga. Dahil kapag hinayaan mong malunod ka sa bagyo, makakalimutan mong lilipas din ito. Nag-usap pa sila ng ilang sandali. Hindi nagtanong si Julian ng mga detalye. Hindi niya inusisa kung ano ang bagyo sa buhay ni Elara. Sa halip, binigyan niya ito ng mga simpleng payo kung paano pangalagaan ang sarili. Tamang pagkain, sapat na tulog, at ang kahalagahan ng paghinga. Sa loob ng 30 minutong iyon, sa isang maliit at puting cubicle, sa emergency room, nakahanap si Elara ng isang kanlungan, isang panandaliang pagtakas mula sa digmaan na kinakaharap niya. Bago siya umalis, binigyan siya ni Julian ng isang maliit na card. Kung sakaling kailangan mo ng kausap, o kung sakaling hindi ka na naman makahinga, just call. Nang nasa sasakyan na siya, bago niya ito paandarin, biglang nagring ang kanyang telepono. Si Mateo. Isang malamig na kaba ang bumalik sa kanyang sistema. Hello, mahal. Sagot niya. Pinipilit na gawing normal ang kanyang boses. Where are you? Kanina pa kita tinatawagan. Sabi ni Mateo, may bahid ng iritasyon sa boses. Nasa spa ako, mahal. Nagpa-relax lang. Sorry, naka-silent mode ang phone ko. Isang perpektong kasinungalingan. Okay, umuwi ka na. May pag-uusapan tayo. At ibinaba nito ang tawag. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Mateo ng isang mapanuring tingin. Inamoy siya nito. Akala ko ba galing kang spa? Bakit amoy ospital ka? Nanigas si Elara. Dumaan ako sa pharmacy ng ospital. Bumili ako ng gamot para sa migraine ko. Tinitigan siya ni Mateo ng ilang segundo pa. Tila hindi kumbinsido bago ito tumango. Okay, magbihis ka na. We need to talk about the upcoming shareholders meeting. Umakyat si Elara sa kanilang silid. Ang puso ay muling kumakabog ng mabilis. Muntik na siya doon. Isang maling sagot lang at masisira ang lahat. Habang nagbibihis siya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Huwag mong kalimutan huminga.
Si Julian, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara. Isang patak ng pag-asa sa gitna ng kanyang magulong mundo. Ngunit ang nakangiting iyon ay agad ding nawala nang marinig niya ang mga yabag ni Mateo na papalapit sa silid. Sa isang mabilis na kilos, pinindot niya ang delete. Ang mensahe ay nawala, na para bang hindi ito kailanman umiral, tulad ng kanyang panandaliang kapayapaan. Mula sa kanyang kinatatayuan sa luntiang damuhan ng Santa Elena Golf and Country Club, pinanood ni Mateo del Fuego ang maliit na puting bola na lumipad sa hangin. Isang perpektong arko laban sa maaliwalas na kalangitan. Lumapag ito, ilang talampakan lang mula sa butas. Isang perpektong tira. Ngumiti si Mateo sa sarili. Ganoon siya sa lahat ng bagay. Kalkulado. Tumpak. Perpekto. Ang buhay niya sa piling ni Elara ay parang larong ito. Isang mahabang laro ng pasensya at diskarte. At siya, walang duda, ay malapit ng manalo. Napansin niya ang ilang pagbabago sa kanyang asawa nitong mga nakaraang linggo. Mas tahimik ito minsan, mas malalim ang iniisip. Ngunit para kay Mateo, ito ay tanda lamang na mas lalo itong napapamahal sa kanya. Ang mga babae, sa isip niya, ay nagiging sentimental kapag masaya. At si Elara ay masayang-masaya sa piling niya. Wala siyang duda doon. Ang pagpunta nito sa spa, ang pamimili, iyon ang mundo niya. Isang mundong ibinibigay niya para manatili itong abala at mangmang sa tunay na nangyayari. Naglalaro ka pa rin ba, Mateo? Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na niya kailangang lumingon. Kilala niya ang boses na yon, ang paraan ng pagbigkas, na tila isang ahas na sumisitsit. Lumapit si Ricardo Vargas. Ang kanyang caddy ay nasa likuran. Dala-dala ang isang bag ng mga pinakamamahaling golf club. Ang mga mata ni Vargas, kahit sa ilalim ng lilim ng kanyang sombrero, ay nanatiling malamig at mapanuri. Ang pasensya ay isang birtud, Ginoong Vargas. Sagot ni Mateo, hindi pinapahalata ang kaunting inis. Ang pasensya ay para sa mga taong maraming oras, ganti ni Vargas. At ako nauubusan na ng oras. Ang shareholders meeting ay sa susunod na buwan na. Ano na ang progreso mo? Bukod sa pagiging isang ulirang asawa. May pangungutya sa huling mga salita ni Vargas. Isang bagay na kinasusuklaman ni Mateo. Ang lahat ay ayon sa plano. Ang tiwala ni Rafael ay nasa akin. Ang pagmamahal ni Elara ay nasa akin. Ang board ay unti-unti ko nang nakukuha. Unti-unti. Humalakhak si Vargas, isang tunog na walang saya. 20 taon akong naghintay para mabawi ang dapat ay sa akin. Ayoko nang maghintay pa ng unti-unti. Ang gusto ko ay isang biglaang pagbagsak. Isang bagay na yayanig sa pundasyon ng Santos Realty. Itinukod ni Vargas ang kanyang golf club sa damuhan at humarap kay Mateo. Tapos na ang pagiging mabait. Tapos na ang paghihintay. It's time to remove the king. Alam ni Mateo kung sino ang tinutukoy nito. Si Rafael Santos, ang CEO, ang hari ng Kastilyo. Anong nasa isip ninyo? Simple lang, sabi ni Vargas. Isang mapanganib na kislap ang gumuhit sa kanyang mga mata. Gagawan natin siya ng isang kasalanan na hindi niya matatakasan. Isang kasalanan na mag-aalis sa kanya sa trono at maglalagay sa buong kumpanya sa bingit ng kahiyan. Isang financial scandal. Ang plano ay simple ngunit malupit. Ngunit gagamitin nila ang posisyon ni Mateo bilang financial advisor ng pamilya para maglipat ng malaking pondo mula sa isang proyekto patungo sa mga peking account. At lahat ng ebidensya ay ituturo kay Rafael. Gawin mo yan. At gawin mo yan ng mabilis. Utos ni Vargas. Dahil kung hindi, baka isipin kong mas gusto mo na ang apelidong Del Fuego kaysa sa tunay na sayo. Pagkaalis ni Vargas, naiwan si Mateo na nagngingit-ngit. Ang kanyang pagmamataas ay nasugatan. Pinatunayan niyang mali si Vargas.
Kinabukasan, sa isang tahimik na coffee shop sa Alabang, kinita niya si Leah. Ang babae ay halatang ninenerbiyos, ang mga daliri ay hindi mapakali sa paglalaro sa kanyang tasa ng kape. "Mateo, natatakot na ako," sabi nito kaagad. Si Rafael, palagi na lang siyang nakatitig sa akin. Parang may alam siya. Hinawakan ni Mateo ang kamay nito. "Imahinasyon mo lang yan, Leah. Masyado siyang tanga para makahalata. Mahal na mahal ka niya. Yun lang yon." "Pero paano kung may makaalam? Paano kung mahuli tayo?" "Hindi tayo mahuhuli," tiniyak ni Mateo. Ang boses ay malambing ngunit matatag. "Dahil malapit na tayong matapos. At kapag natapos na tayo, lahat ng ito ay magiging atin." Inilapit niya ang kanyang mukha. "Isipin mo na lang, Leah. Ang mansyon sa Forbes Park na pinapangako ko sa'yo, ang mga biyahe sa Europa, ang buhay na hindi mo na kailangang magpanggap. Konting tiis na lang." Ang mga salita niya ay tila gamot na nagpakalma kay Leah. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagnanasa para sa kayamanan. "Anong susunod na plano?" "May bago tayong gagawin," sabi ni Mateo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ibabagsak natin si Rafael." Ikinuwento niya ang plano ni Vargas. Nakita niya ang takot na bumalik sa mga mata ni Leah. Ngunit ngayon ay may kasama na itong kislap ng excitement. Ito na ang huling hakbang, ang pinakamapanganib, ngunit ang pinakamatamis. Nang gabing iyon, sa kanyang opisina sa bahay, tinitigan ni Mateo ang kanilang wedding picture ni Elara na nakadisplay sa kanyang lamesa. Ang magandang mukha ng kanyang asawa, ang inosenteng ngiti nito. Para sa iba, ito ay larawan ng pag-ibig. Para sa kanya, ito ay isang tropeyo, isang simbolo ng kanyang matagal at pinagplanuhang panlilinlang. Hinaplos niya ang salamin. Ang kanyang daliri ay nasa ibabaw ng mukha ni Elara. Isang malamig at mapanuksong na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Malapit na, mahal ko," bulong niya sa katahimikan ng silid. "Malapit nang mapasa atin ang lahat." Ang umaga ay nagsimula, tulad ng dati para kay Rafael Santos. Isang tasa ng matapang na kape, isang mabilis na pagbasa sa mga balita sa negosyo, at ang karaniwang bigat sa kanyang dibdib sa tuwing makikita niya si Leah sa kanilang hapagkainan. Ngumingiti na, para bang sila ang pinakamasayang magkasintahan sa buong mundo. Ang pagpapanggap ay isang lason na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa, ngunit ito ay isang lason na kailangan niyang tiisin. Para kay Elara, para sa kanilang pamilya. Sa opisina, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Ang Santos Realty ay ang kanyang kaharian, ang legasya ng kanyang ama. Sa bawat kontratang pinipirmahan niya, sa bawat proyektong inaaprubahan niya, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama na para bang nagsasabing, "Protektahan mo ito." At iyon mismo ang ginagawa niya. Nasa kalagitnaan siya ng isang pagpupulong nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Ang kanyang sekretarya, si Ana, ay may itsurang hindi maipinta. "Sir Rafael," sabi nito, nanginginig ang boses. "Emergency board meeting po. Pinapatawag po kayo ngayon na." Napakunot ang noo ni Rafael. "Emergency? Tungkol saan?" "Hindi po sinabi, sir, pero naroon na po silang lahat. Kasama si Sir Mateo." Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Rafael. Ito na ba yon? Ang simula ng kanilang atake? Humingi siya ng paumanhin sa mga kausap at mabilis na nagtungo sa executive boardroom. Pagpasok niya, ang hangin sa loob ay mabigat at halos hindi mahinga. Nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa ang lahat ng miyembro ng board, mga matatandang lalaki na kaibigan at kasosyo pa ng kanyang ama. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang iba ay may halong pag-aalala. Ang iba ay may bahid ng pagdududa. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Mateo. Ang mukha ay nagpapahayag ng malalim na kalungkutan.
Isang perpektong maskara ng isang taong ayaw gawin ang kanyang gagawin. Anong meron dito? Tanong ni Rafael. Sinubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ang pinakamatandang miyembro, si Don Nestor, ang sumagot. Rafael, may seryoso tayong problema. Isang malaking problema. Inilapag nito ang isang folder sa gitna ng lamesa. Ang pondo para sa Alabang Tower project natin, nawawala. Nawawala? Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Rafael. Ka-aproba ko lang ng budget para dyan last month. Eksakto, sabi ng isa pang board member. Isang pondo na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. Naglaho na parang bula. Natawa si Rafael, isang tawang walang saya. Imposible. Ang lahat ng malalaking transaksyon ay dumadaan sa akin. Walang nawawala. Dito na nagsalita si Mateo. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aatubili. Rafael, Kuya, ayaw ko sanang paniwalaan, pero ang ebidensya. Itinulak niya ang folder papalapit kay Rafael. Bilang financial advisor ninyo, tungkulin kong suriin ang lahat. At ito ang nakita ko. Nanginginig ang kamay ni Rafael nang buksan niya ang folder. Sa loob ay mga kopya ng mga bank transfer. 5 magkakahiwalay na transfer, 100 milyon bawat isa, patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. At sa bawat transaksyon, naroon ang kanyang pirma. Isang perpektong pagkakalikha ng kanyang pirma. Ano to? Halos pabulong niyang sabi. Hindi ako pumirma sa mga to. This is fabricated. Rafael, sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng awa. Sinuri na namin ang lahat. Ang mga digital signature, ang mga log mula sa computer mo. Lahat ay tumuturo sa'yo. Kasinungalingan, sigaw ni Rafael, ibinalibag ang folder sa lamesa. Siya! Itinuro niya si Mateo. Siya ang may access sa lahat ng ito. Frame up ito. Ngunit ang mga miyembro ng board ay hindi na nakikinig. Ang ebidensya ay sobrang bigat. Ang pirma, ang mga computer log, lahat ay perpektong ginawa para isakdal siya. Dahil sa bigat ng sitwasyon, sabi ni Don Nestor, ang boses ay mabigat sa pagsisisi. Ang board ay nagkakaisang bumoto. Rafael, suspendido ka bilang CEO. Epektibo ngayon ng yun din, habang isinasagawa ang isang buong investigasyon. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Rafael. Suspendido. Sa sarili niyang kumpanya. Sa harap ng mga taong nakakita sa kanyang paglaki. Hindi ninyo maaaring gawin to sa akin, sabi niya. Ang boses ay nagmamakaawa na. Tapos na ang botohan, sabi ni Don Nestor. Mateo, bilang interim officer, ikaw muna ang mamamahala sa daily operations. Doon na gumuho ang mundo ni Rafael. Ang ahas. Ang ahas na pinapasok niya sa sarili niyang bahay ay inagaw na ngayon ang kanyang trono. Pinilit niyang tumayo. Ang mga tuhod ay nanginginig. Kailangan niyang isurrender ang kanyang access card, ang kanyang company phone, ang susi sa kanyang opisina. Bawat bagay na isinusuko niya ay parang isang piraso ng kanyang pagkatao na inaalis. Habang naglalakad siya palabas ng boardroom, lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga bulungan ng mga empleyado sa labas ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Dinaanan niya si Mateo. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Rafael ay may apoy ng pagpatay. Sa mga mata ni Mateo ay may huwad na awa. Pagdating niya sa mansyon, ang katahimikan ng malaking bahay ay tila nang uuyam sa kanya. Tinitigan niya ang malaking larawan ng kanyang ama sa sala. Ang mga mata nito ay tila puno ng pagkadismaya. Patawad pa, bulong niya. At doon, ang lahat ng galit, sakit at kahihiyan na pinipigilan niya ay sumabog. Sinipa niya ang isang mamahaling plorera at ito'y nabasag sa libu-libong piraso. Ibinagsak niya ang isang tumpok ng mga libro mula sa estante. Kinuha niya ang isang kristal na baso at ibinato ito sa pader.
Ang tunog ng nababasag na salamin ang tanging musika sa kanyang pagkasira. Hindi niya napigilan. Kailangan niyang maglabas ng galit. Ang galit sa mga traidor. Ang galit sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. Nasa gitna siya ng pagwawala nang maramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Elara. Nakatayo ito sa likuran niya. Ang muka ay isang blankong canvas, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. Kuya, tama na, sabi nito sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Wala na, Elara, sabi ni Rafael. Ang boses ay basag. Nakuha na nila. Natalo na tayo. Di umiling si Elra. Hindi pa. Hindi pa tapos ang laban. At sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Elra. Isang email notification. Binuksan niya ito. Mabilis na nagbago ang kanyang mukha mula sa determinasyon patungo sa pagkaalarma. Kuya, sabi niya, ipinakita ang screen ng telepono kay Rafael. Isang email mula sa board. Subject, Notice of Extraordinary General Meeting nakasaad sa email na magkakaroon ng isang espesyal na pagpupulong ng lahat ng shareholders sa susunod na 2 linggo. 2 lang ang agenda. 1. To vote for the permanent removal of Rafael A. Santos as CEO of Santos Realty. 2. To vote for the approval of a rescue investment package from V Corp Holdings to ensure the company's stability. Nagkatinginan ng magkapatid. Ito na ang huling galaw. Ang checkmate. Kung maaprubahan ang rescue package ni Vargas, tuluyan ng makokontrol ng kalaban ang kanilang kumpanya. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo at nauubusan na sila ng oras. Ang katahimikan na bumalot sa mansyon pagkatapos ng pagwawala ni Rafael ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng mga nabasag na kagamitan. Nakaupo silang magkapatid sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga piraso ng kanilang nawasak na kahapon. Ang email na naglalaman ng kanilang sentensya, ang pagpupulong na mag-aalis sa lahat ng natitira sa kanila, ay nagniningning sa screen ng telepono ni Elara na parang isang masamang pangitain. 2 linggo. 14 na araw. Iyon na lang ang natitira sa kanila para gumawa ng isang himala. Paano nila nagawa to, Elara? Basag ang boses ni Rafael, nakatingin sa kawalan. Ang board, mga kaibigan sila ni Papa. Ang ebidensya, kuya. Masyadong perpekto ang pagkakagawa. Sagot ni Elara, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar, sa mga salita ng kanyang ina, sa isang pangakong nakasulat sa isang lumang liham. May isang huling katibayan ako. Itinago ko ito sa lugar kung saan tanging ang mga tunay na santos lamang ang makakahanap. Ito na ang huling baraha nila, ang kanilang huling pag-asa. Ngunit saan? Saan ang lugar na yon? Sa mga sumunod na oras, habang si Rafael ay nakalubog sa sarili nitong kawalan ng pag-asa, si Elara ay naging isang multo sa sarili nilang pamamahay. Kinakalkal niya ang lahat, ang lumang baul ng kanilang ama, ang mga kahon ng alahas ng kanilang ina, ang bawat libro sa kanilang malawak na aklatan. Hinahanap niya ang kahit anong bakas, kahit anong clue na maaaring magturo sa kanya sa tamang direksyon. Ngunit wala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila isang blankong pader. Napaupo siya sa sahig ng aklatan, napapaligiran ng mga lumang photo album. Ang desperasyon ay nagsisimula nang kumain sa kanyang pag-asa. Tinitigan niya ang mga litrato ng kanilang masayang pamilya. Siya, si Rafael, at ang kanilang mga magulang nakangiti sa kamera na walang kamalay-malay sa mga ahas na darating sa kanilang hardin. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking larawan na nakasabit sa pader. Ang opisyal na family portrait ng kanyang mga lolo at lola, ang mga nagtatag ng dinastiyang Santos. Nakatayo sila ng may dignidad. Ang kanilang mga mata ay tila nakatingin sa kanya mula sa nakaraan. At sa isang iglap, isang alaala mula sa kanyang pagkabata ang biglang bumalik. Isang hapon
Mga 6 na taong gulang pa lamang siya. Naglalaro sila ng taguan ng kanyang ina sa loob ng aklatan. Hindi niya mahanap ang kanyang ina kahit saan. Nang malapit na siyang umiyak, narinig niya ang isang mahinang tawag. Elra, anak? Ang boses ay nanggagaling mula sa pader. Mula sa likod ng malaking larawan, tinuro sa kanya ng kanyang ina ang isang maliit at halos hindi mapansing uka sa gilid ng gintong frame. Nang pinindot niya ito, isang bahagi ng pader sa likod ng larawan ang bahagyang bumukas, nagpapakita ng isang maliit at madilim na espasyo. Ang ating munting palasyo, bulong ng kanyang ina. Ang sikreto nating dalawa. Isang lugar kung saan tanging ang mga tunay na santos lamang ang makakahanap. Tumayo si Elara. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na kaya yon? Naglakad siya papalapit sa malaking larawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ang gilid ng frame, hinahanap ang maliit na uka na itinuro ng kanyang ina maraming taon na ang nakalipas. At doon, sa likod ng isang kinatay na dahon, naramdaman niya ito. Pinindot niya ito ng mariin. Isang mahinang click ang kanyang narinig. At tulad ng sa kanyang alaala, ang larawan ay bahagyang gumalaw paabante. Nag-iwan ng isang maliit na siwang sa pagitan nito at ng pader. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang mabigat na larawan. Sa likod nito, isang maliit na kompartimento ang tumambad sa kanya, natatakpan ng alikabok at sapot ng gagamba. At sa loob, may isang bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang tela ay marupok na, at nang buksan niya ito, 2 bagay ang laman. Isang luma at naninilaw na litrato, at isang nakatuping dokumento. Una niyang tiningnan ang litrato. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, nakangiti ng may pagmamalaki. Si Ricardo Vargas, mas bata ng ilang dekada. Sa tabi niya ay isang batang lalaki, marahil mga 7 o 8 taong gulang. May seryosong muka at mga matang, tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Hindi pamilyar sa kanya ang bata. Pagkatapos, kinuha niya ang dokumento. Ang papel ay luma na, at ang tinta ay medyo kupas. Sa itaas ay nakasulat sa malalaking titik, Certificate of Live Birth. Binasa niya ang mga detalye, ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat salita. Name of Father, Ricardo Vargas y de Leon. Name of Mother, Estrella del Fuego y Cruz del Fuego. Ang pangalan ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. At pagkatapos, binasa niya ang pangalan ng bata. Ang huling piraso ng palaisipan, ang pinakamalupit sa lahat. Name of child, Mateo Vargas. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Nabitawan ni Elara ang mga dokumento. Napaurong siya. Napasandal sa estante ng mga libro. Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Mateo Vargas, ang asawa niya. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Siya ang anak ni Ricardo Vargas. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay marahas na nagkabanggaan sa kanyang isipan. Ang apelyido ng ina ni Mateo na Del Fuego. Ang biglaang paglitaw niya sa kanilang buhay. Ang koneksyon niya kay Vargas. Ang plano na sirain ang kanilang kumpanya. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Hindi ito simpleng paghihiganti sa negosyo. Ito ay isang personal na krusada. Isang digmaan na sinimulan 20 taon na ang nakalipas. Isang plano na ginamit ang kanyang puso bilang pangunahing sandata. Ang kanyang pag-ibig ay isang kasangkapan lamang sa isang masaker na binalak ng 2 henerasyon. Ang sakit na naramdaman niya noong araw ng kasal ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang sakit na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Isang laso na sumisira sa bawat alaala ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Pinulot niya ang birth certificate. Ang piraso ng papel na ito ang kanilang kaligtasan. Ito ang magpapatunay sa lahat. Ito ang maglalantad sa buong mundo kung sino talaga si Mateo.
Nanginginig siyang tumayo, hawak ang ebidensya na parang isang sagradong bagay. Kailangan niyang sabihin kay Rafael, kailangan nilang gumawa ng plano. Ngunit sa sandaling iyon, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa graba ng kanilang driveway. Ang tunog ng makina ng isang pamilyar na kotse. Si Mateo, umuwi na siya. Isang alon ng purong takot ang biglang bumalot kay Elara. Nasa kamay niya ang katotohanan. Ngunit ang halimaw ay nasa labas na ng kanilang pinto. Kailangan niyang itago ito. Kailangan niyang itago ito bago pa man siya makapasok. Ang executive boardroom ng Santos Realty ay parang isang arena bago ang isang madugong laban. Ang hangin ay malamig at hindi gumagalaw. Puno ng bigat ng mga hindi sinasabing salita at nag-uumpugang interes. Ang bawat upuan sa paligid ng mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay okupado ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Mga shareholders na ang muka ay mga maskara ng pagkalkula at pag-aalala. Sa isang panig, naroon ang kampo ng mga ahas. Si Mateo, sa kanyang mamahaling corporate suit, ay nakaupo sa tabi ni Ricardo Vargas. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang muka ay isang obra maestra ng pekeng pag-aalala. Si Vargas naman ay tila isang emperador na nagmamasid sa kanyang nasakop na teritoryo. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pagwawagi. Sa likuran nila, si Lia ay nakaupo na parang isang porselanang manika. Magandang ngunit basag na ang nangiti. Ang kaba ay hindi maitago sa panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabilang panig, naroon ang mga Santos. Si Rafael ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pinipigilan lamang ng manipis na hibla ng kontrol. Ang kahihiyan ng pagiging suspendido ay isang sugat na sariwa pa rin. Ngunit ngayon, ang sakit ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Sa tabi niya, si Elara ay ang larawan ng katahimikan. Walang bakas ng takot, walang bahid ng luha. Ang babaeng minsang gumuho dahil sa isang kasinungalingan ay ngayon ay isang pader na bato, handang harapin ang unos. Sa kanyang mga mata, may isang lamig na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nagsimula ang pagpupulong. Pinangunahan ito ni Don Nestor, ang boses ay mabigat at formal. Inilatag niya ang agenda. Una, ang pagboto para sa permanenteng pag-aalis kay Rafael Santos bilang CEO. Si Ricardo Vargas, na ipinakilala bilang kinatawan ng V Corp Holdings, isang potensyal na strategic investor, ang unang tumayo para magsalita. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim. Bawat salita ay pinili para tumusok. Mga Ginoo at ginang ng Santos Realty, simula niya. Nalulungkot ako sa mga pangyayari. Isang kumpanyang may ganitong kadakilang kasaysayan ang ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa, sabihin na nating, fiscal irresponsibility. Ang 500 milyong piso ay hindi maliit na halaga. Ito ay isang pagtataksil sa tiwala ng bawat isa sa inyo na naglagak ng inyong pera at pangarap sa kumpanyang ito. Naglakad siya sa paligid ng lamesa. Ang kanyang presensya ay tila pumupuno sa buong silid. Ang Santos Realty ay nangangailangan ng pagbabago. Nangangailangan ito ng isang bagong direksyon. Isang kamay na bakal na may malinaw na pananaw. Ang aming rescue package ay hindi lamang isang pamumuhunan. Ito ay isang pangako. Isang pangako na ibabalik natin ang kumpanya sa dati nitong kaluwalhatian sa ilalim ng isang bago at mas karapat-dapat na pamumuno. Pagkatapos niya, si Mateo naman ang tumayo. Ang kanyang pagsasalita ay puno ng drama. Wala nang masasakit pa sa akin kaysa sa makita ang pagbagsak ng aking bayaw. Sabi niya, ang huling salita ay puno ng pekeng pagsisisi. Sinubukan kong tulungan siya.
Napayuhan siya, ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Bilang pansamantalang tagapamahala, nakita ko ang lawak ng problema at sumasang-ayon ako kay Ginoong Vargas. Kailangan natin ng isang matapang na solusyon para mailigtas ang ating lahat. Ang mga bulungan sa silid ay lumakas. Ang mga shareholder ay nagpapalitan ng mga tingin. Ang kaso ay malinaw. Ang ebidensya ay mabigat. Ang kapalaran ni Rafael ay tila selyado na. Kung wala nang ibang magsasalita, sabi ni Don Nestor, handa nang simulan ang botohan. Magsimula na tayo sa Sandali! Isang boses ang pumutol sa kanya. Hindi malakas, ngunit malinaw. Puno ng awtoridad. Lahat ng mga mata ay napunta kay Elara. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang bawat galaw niya ay may bigat. Bawat hakbang niya papalapit sa unahan ay tila isang pagmartsa. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Maging si Mateo at si Vargas ay nagulat. Ano ang ginagawa ng isang simpleng may bahay sa gitna ng isang corporate war? Huminto si Elara sa harap, katabi ng malaking projector screen. Hindi niya tiningnan ang mga miyembro ng board. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang tao lamang, sa kanyang asawa at sa ama nito. Ako po si Elara Santos del Fuego, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Isa rin akong shareholder ng kumpanyang ito. At bago tayo magpatuloy sa anumang botohan, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Napakunot ang noo ng lahat. Isang kwento? Isang kwento ng pag-ibig. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Mateo. Isang kwento ng pagtataksil. Lumingon siya kay Lia na biglang namutla. At isang kasinungalingan na tumagal ng 20 taon. Ang huli niyang tingin ay para kay Ricardo Vargas na ang pekeng ng ngiti ay unti-unting naglaho. Ang pagkalito sa silid ay napalitan ng matinding intriga. Hindi ko ipagtatanggol ang aking kapatid sa mga paratang na ibinabato sa kanya, sabi ni Elara, na lalong ikinagulat ng lahat. Dahil ang kwentong ito ay hindi tungkol sa 500 milyong piso. Mas malaki pa rito. Ito ay tungkol sa isang plano na sinimulan bago pa man tayo lahat ay tumuntong sa silid na ito. At ang planong yun ay nagsimula, hindi sa isang boardroom, kundi sa isang kasalan. Mula sa kanyang maliit na clutch, kumuha siya ng isang USB flash drive. Isinaksak niya ito sa laptop na nakakonekta sa projector. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang unang kabanata. Pinindot niya ang play. Ang screen sa likod niya ay umilaw. Ang unang imahe ay ang magandang hardin ng Tagaytay Highlands. Pagkatapos, ang mukha ni Mateo at ni Lia na nag-uusap sa isang tagong lugar. Ang audio ay malinaw na malinaw. Pagod na akong magpanggap, Mateo. Nakakasuka. Sa tingin mo ba'y gusto kong araw-araw na tingnan si Elara at sabihing mahal ko siya? It's all part of the plan. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Ang mga shareholder ay napasandal sa kanilang mga upuan, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. At pagkatapos, ang huling eksena sa video, ang paghalik ni Mateo kay Lia. Isang halik na puno ng pagnanasa at kasinungalingan. Biglang pinatay ni Elara ang video. Ang buong boardroom ay nababalot sa isang nakakayanig na katahimikan. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng paghusga kay Rafa ay ngayon ay nakatutok kay Mateo at Lia na para bang sila ay mga daga na biglang nahuli sa isang patibong. Ang katahimikan sa boardroom ay parang isang bombang sasabog. Ang video ay tapos na, ngunit ang mga imahe ng pagtataksil ay nanatiling nakatatak sa isipan ng lahat, mas malinaw pa kaysa sa anumang dokumento sa pananalapi. Anong ibig sasabihin nito? Si Don Nestor ang unang nakabasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla at galit na katuro kay Mateo. Isang palabas lang ba ang lahat? Si Mateo, sa unang pagkakataon,
ay nawalan ng kontrol. Ang kanyang perpektong maskara ay nabasag. Namutla siya at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Desperado na sila, kaya sila gumagawa ng mga ganitong video. Peke ba ka mo? Tanong ni Elara. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya pinansin ang pagsabog ni Mateo. Sa halip, sunod-sunod niyang ipinakita sa screen ang mga larawan na kinuha niya mula sa opisina ni Mateo. Ang mga bank statement, ang mga email, ang mga transaksyon patungo sa V Corp Holdings. Ang planong ito ay hindi lang tungkol sa pagnanakaw ng posisyon, pagpapatuloy ni Elara, habang ang bawat ebidensya ay lumalabas sa screen na parang isang sampal sa mukha ng kanyang mga kalaban. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng buong kumpanya. At ang lahat ng ito ay pinamumunuan ng iisang tao. Ang lahat ng mata ay napunta kay Ricardo Vargas, ngunit ang matandang lalaki, isang veterano sa mga ganitong laban, ay nanatiling kalmado. Kalokohan, mga paratang na walang basihan. Walang nag-uugnay sa akin sa lahat ng ito. Sigurado ka ba dyan, Ginoong Vargas? Tanong ni Elara. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsimula ito maraming taon na ang nakalipas sa isang kasalanang pilit na ibinaon sa limot. Ipinakita niya sa screen ang kopya ng mga liham mula sa Switzerland. Binasa niya ng malakas ang mga piling bahagi. Ang kwento ng panlilinlang ng mga Vargas sa mga Alcantara, ang pagnanakaw sa pundasyon ng kanilang yaman, ang sakit na dinanas ng kanyang lolo at ng kanyang ina. Ang kwento ay bumalot sa silid, isang madilim na ulap ng nakaraan na unti-unting lumalamon sa kasalukuyan. Ang mga miyembro ng board, lalo na ang mga matatanda na nakakakilala sa kasaysayan ng kumpanya, ay nagsimulang magbulungan. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkakabit-kabit. Mga lumang kwento. Sigaw ni Vargas, tumatayo na ngayon. Ang kanyang kalmadong panlabas ay nagsisimula nang magpakita ng mga bitak. Walang katotohanan ng mga yan. Kung ganoon, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay biglang naging isang bulong na dinig sa buong silid. Paano mo ipapaliwanag ito? At sa huling pagkakataon, isang imahe ang lumitaw sa screen. Isang imahe na wawasak sa lahat. Ang birth certificate. Malinaw na malinaw. Ang pangalan ni Ricardo Vargas bilang ama. Ang pangalan ni Estrella del Fuego bilang ina. At ang pangalan ng anak, Mateo Vargas. Kung ang katahimikan kanina ay nakakabingi, ang katahimikan ngayon ay nakamamatay. Ang hangin ay tila nawala. Ang oras ay tumigil. Si Mateo del Fuego ay si Mateo Vargas. Ang asawa ni Elara ay ang anak ng mortal na kaaway ng kanilang pamilya. Ang buong plano, ang pag-ibig, ang kasal, ang pagtataksil, ay hindi na lang isang simpleng krimen sa negosyo. Ito ay isang vendetta, isang personal at demonyong balak na sirain ang mga santos mula sa loob. Doon na sumabog si Ricardo Vargas. Ang lahat ng kanyang pagkukunwari ay naglaho, napalitan ng purong, walang bahid na galit. Oo, anak ko siya. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong silid. At dapat lang sa inyo yan. Ninakaw ng ama ninyo ang lahat sa amin. Itinayo ninyo ang inyong imperyo sa mga abo ng aming pamilya. Ito ay hindi pagnanakaw. Ito ay pagbawi sa kung ano ang nararapat na sa amin. Sa kanyang pagsigaw, inamin niya ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat krimen. Si Mateo naman ay napaupo na lang, talunan. Tumingin siya kay Elara, ang kanyang mga mata ay naghahalo ng galit, pagkabigla, at isang kakaibang uri ng sakit. Bakit Elara? Halos pabulong niyang tanong. Minahal naman talaga kita. Lumapit si Elara sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat.
Huminto siya sa tapat mismo ni Mateo. Tinitigan ito sa mata. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo ng apoy. Hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Sagot niya, bawat salita ay isang patak ng lason. Ang alam mo lang ay ang paggamit ng salitang yon para manakit, para manira, at tapos ka na. Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto ng boardroom. Pumasok ang mga pulis na pinangungunahan ng isang kapitan. Tahimik silang lumapit sa gawin ni Vargas at Mateo. Ricardo Vargas, Mateo Vargas, sabi ng kapitan sa isang malinaw at matatag na bose, inaaresto namin kayo para sa mga kasong corporate fraud, falsification of documents, at industrial espionage. May karapatan kayong manahimik. Habang pinupusasan sila at si Leah na umiiyak sa isang sulok, ang buong boardroom ay nanood sa gitna ng pagkabigla at pagkamangha. Ang mga ahas ay nahuli na. Ang lason ay naalis na. Ang hustisya na natulog ng napakatagal ay sa wakas ay nagising na. Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalo ng mga Vargas at ang pagbagsak ng kanilang 20 taong plano ay naging paboritong laman ng bawat pahayagan at business news program. Ang mga litrato ni na Mateo at Ricardo na pinupusasan ay paulit-ulit na ipinalabas. Isang malinaw na paalala na ang katarungan, gaano man katagal, ay darating. Para kay Elara, ang ingay ng media ay tila isang malayong ugong na lamang. Ang digmaan ay tapos na. Ngayon, ang kailangan niyang harapin ay ang mas tahimik, ngunit mas mahirap na laban, ang paglilinis sa mga naiwang sira. Sinimulan niya ito sa kanilang silid. Ang silid na dati niyang itinuring na paraiso ay naging isang malamig na kulungan na puno ng mga alaala ng kasinungalingan. Nagdala siya ng malalaking karton na kahon at isa-isang pinulot ang lahat ng gamit ni Mateo. Ang mga mamahaling damit na isinusuot nito sa kanilang mga pekeng dati. Ang mga relos na regalo niya dito noong mga kaarawan nito. Ang mga libro sa tabi ng kama na hindi naman nito binabasa. Bawat bagay ay isang piraso ng isang taong hindi naman pala talaga umiral. Nang makarating siya sa kanilang wedding picture na nakapatong sa ibabaw ng drawer, huminto siya. Tinitigan niya ang larawan. Ang Elara doon, nakangiti ng buong puso, ay tila isang estranghero sa kanya. Ang saya sa mga mata nito ay purong-puro. Walang kamalay-malay sa ahas na kayakap nito. Hindi niya naramdaman ng sakit o galit po. Ang naramdaman niya ay awa. Awa para sa babaeng iyon na minsan ay naging siya. Maingat niyang inilagay ang larawan sa loob ng kahon, nakaharap sa ilalim. Hindi na ito ang kanyang asawa. Isa na lamang itong estranghero na minsan ay dumaan sa kanyang buhay. Isinara niya ang kahon at sinelyuhan ito ng packing tape. Bawat tunog ng pagdikit ng tape ay parang isang pako na isinasara ang kaba ng nakaraan. Samantala, unti-unting bumabangon ang Santos Realty. Si Rafael ay naibalik sa kanyang posisyon bilang CEO at sa tulong ng mga ebidensyang inilabas ni Elara, nilinis niya ang kanyang pangalan. Ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng marka sa kanya. Isang hapon, nakaupo sila sa beranda. Tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Salamat, Elara. Basag ni Rafael sa katahimikan. Para saan, kuya? Sa lahat. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng pasasalamat at paghanga. Buong buhay ko, akala ko tungkulin kong protektahan ka. Pero sa huli, ikaw ang nagligtas sa atin, hindi ako. Ngumiti si Elara, isang tunay na ngiti. Ginawa natin ito ng magkasama, kuya, bilang pamilya. Mula ngayon, sabi ni Rafael, hindi na lang kita kapatid. Kakampi na kita, partner. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Elara ang paghilom ng isa pang sugat. Ang kanilang relasyon
na sinubok ng pagtataksil ay naging mas matibay pa kaysa dati. Kinabukasan, nag-iisa siyang nagmaneho papunta sa sementeryo. Ang araw ay mainit, ngunit ang hangin ay banayad. Dala ang isang pompon ng mga puting rosas, nilapitan niya ang puntod ng kanyang ina. Inilapag niya ang mga bulaklak at naupo sa damuhan. Sinimulan niyang linisin ang lapida, inaalis ang mga tuyong dahon at alikabok. Isang simpleng gawain, ngunit para sa kanya, ito ay isang kilos ng pagmamahal at pagrespeto. "Hi, Ma!" Bulong niya sa hangin. Tumingala siya sa langit na parang doon niya matatagpuan ang mga mata ng kanyang ina. "Siguro po masaya na kayo ngayon. Nakikita na po ninyo." Isang mahinang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Natapos na po ang laban, Ma. Payapa na po ang lahat. Pwede na po kayong magpahinga." Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tila biglang gumaan. Tapos na. Malaya na siya. Pag-uwi niya, habang nagtitimpla ng tsa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin ito. Isang epekto ng paranoia na iniwan ng mga nakaraang buwan. Ngunit sa huli, pinindot niya ang answer. "Hello? Hello, Mrs. Del Fuego? Si Dr. Julian Reyes po ito." Ang boses, ang kalmadong boses na minsan ay nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Agad na naalala ni Elra. "Doc? Julian, hello, napatawag ka?" "Narinig ko ang mga balita," sabi ni Julian. "At gusto ko lang siguraduhin na okay ka, na hindi mo nakakalimutang huminga." Isang maliit na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Elara. "Oo naman, Doc. Humihinga pa." "Good," sabi ni Julian. May isang maikling katahimikan. "Elara, kung hindi ka abala, gusto sana kitang ayain magkape, hindi bilang doktor, bilang kaibigan." Natigilan si Elara. Kape! Isang simpleng bagay. Isang normal na bagay. Isang bagay na malayo sa mundo ng mga board meeting, pagtataksil, at paghihiganti na kanyang ginagalawan. Isang ideya na tila nakakatakot, ngunit kasabay nito, isang ideya na puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Elara. Isang ngiti na hindi pilit. Isang ngiti na totoo. Isang ngiti na para sa sarili niya. "Sige, Julian," sagot niya. At sa pagsabi niya ng mga salitang yon, naramdaman niya ang pagsikat ng araw sa loob ng kanyang puso. "Gusto ko yan." Lumipas pa ang ilang buwan. Ang tag-ulan ay nagbigay daan sa mas malamig at mas payapang hangin ng papalapit na Pasko. Kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago rin sa buhay ni Elra. Ang pangalang Del Fuego ay legal nang inalis sa kanyang apelyido, isang simbolikong pagputol sa huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa madilim na nakaraan. Ngayon, siya na ulit si Elara Santos, ngunit hindi na ang dating Elara Santos. Ang babaeng nakikita ngayon ng lahat ay iba na. Mas matatag, mas matalino, mas may tiwala sa sarili. Sa isang board meeting, hindi na siya ang tahimik na asawa na nakaupo sa isang sulok. Siya kasama ni Rafael ay aktibong nakikibahagi sa pagpapatakbo ng Santos Realty. Siya ang nanguna sa isang bagong proyekto, isang advokasya ng kumpanya para sa housing ng mga single mothers. Habang kumpiyansa siyang nagprepresent sa harap ng board, ang kanyang boses ay puno ng passion at kaalaman. Nakikinig ang lahat, humahanga ang lahat. Natagpuan niya ang kanyang boses, hindi lang sa boardroom, kundi sa sarili niyang buhay. Ang kanyang relasyon kay Julian ay dahan-dahang namukadkad, tulad ng isang halamang maingat na inalagaan. Nagsimula ito sa kape, pagkatapos ay mga pananghalian, hanggang sa mga hapunan at mahahabang paglalakad sa parke. Walang pilitan,
Walang madali ang mga pangako. Tanging isang komportableng katahimikan at mga pag-uusap na tumatagos hanggang kaluluwa. Isang Sabado ng hapon, dinala siya ni Julian sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya, sa may Baywalk, sa Roxas Boulevard. Ang araw ay malapit ng lumubog at ang langit ay nagpipinta ng mga kulay kahel, rosas at lila sa ibabaw ng Manila Bay. Naglakad sila sa tabi ng dagat. Ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa kanilang mga mukha. Ang ingay ng syudad ay tila isang malayong musika na lamang. "Bakit dito mo ako dinala?" tanong ni Elara, nakangiti. "Dahil dito?" sagot ni Julian. "Nakikita mo ang isa sa pinakamagandang paglubog ng araw sa buong mundo. Isang paalala na kahit ang pinakamahabang araw ay laging may magandang katapusan." Huminto sila at sumandal sa seawall. Pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng dagat sa araw. Sa tabi niya, si Julian ay isang presensya ng kapayapaan. Hindi ito nangako sa kanya ng buwan at mga bituin. Hindi nito sinubukang punan ang mga nawala sa kanya. Sa halip, binigyan siya nito ng isang bagay na mas mahalaga, espasyo para pagalingin ang sarili, at ang katiyakan na hindi siya nag-iisa habang ginagawa ito. "Julian," sabi ni Elara, hindi inaalis ang tingin sa papalubog na araw. "Natatakot ako minsan." "Saan?" "Na baka ang lahat ng nangyari, baka binago ako nito ng sobra, na baka hindi ko na ulit kayang magtiwala." Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang kanyang takot ng malakas. Marahan siyang nilingon ni Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Ang mga sugat ay nagiiwan ng peklat, Elara, hindi para ipaalala sa iyo ang sakit, kundi para ipaalala sa iyo na mas malakas ka kaysa sa bagay na sumugat sa iyo. Hindi mo kailangang kalimutan ang nakaraan. Kailangan mo lang matutunang dalhin ito nang hindi na ito bumibigat." Kinuha ni Julian ang kanyang kamay. Ang init nito ay gumapang sa kanyang buong pagkatao, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. At ang pagtitiwala, hindi yan ibinibigay ng basta-basta. Ine-earn yan. At handa akong i-earn yan araw-araw kung hahayaan mo ako. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Elara ang huling piraso ng yelo sa kanyang puso na natutunaw. Humarap siya kay Julian at sa liwanag ng papalubog na araw, nakita niya ang kanyang hinaharap. Hindi isang perpektong hinaharap na walang problema, kundi isang hinaharap na totoo. Isang hinaharap na handa na siyang harapin. "Handa na ako," bulong niya. Nang gabing iyon, hindi na sila umuwi agad. Nanatili sila roon, nag-usap, nagtawanan, hanggang sa ang kalangitan ay napuno na ng mga bituin. At pagkatapos, sa gitna ng mahinang tunog ng mga alon, hinalikan siya ni Julian. Isang halik na hindi mapusok o mapangangkin. Isang halik na banayad, puno ng respeto, at nangangako ng isang bagong simula. Bago magmadaling araw, hinatid siya ni Julian sa kanyang bahay. Ngunit sa halip na pumasok, niyaya niya itong manatili pa sandali sa beranda. Umupo sila ng magkatabi, tahimik, hinihintay ang pagsikat ng araw. Nang ang mga unang sinag ng liwanag ay nagsimulang sumilip sa abot-tanaw, nagpinta ng ginto sa madilim na kalangitan, nagsalita si Julian. "Handa ka na ba para sa bagong umaga?" tanong nito. Ang boses ay puno ng init. Tumingin si Elara sa bukang liwayway. Sa isang bagong araw na sumisikat, hindi lang sa mundo, kundi sa loob din ng kanyang puso. Isang tunay at maningning na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagmula sa isang kaluluwang muling nabuo, mas matatag at mas buo kaysa dati. "Oo," sagot niya. Ang boses ay puno ng katiyakan at pag-asa. Handang-handa na. Sa huling bahagi ng kwento ni Elara Santos, malinaw na ang katotohanan ay maaring itago, ngunit hindi kailanman tuluyang matatatakpan. Ang mga taong nagplano ng panlilinlang, kasakiman, at pagnanakaw ng dangal ay humarap sa bunga ng sarili nilang kasamaan.
Ang kasal na nagsimula sa ilusyon ng pag-ibig ay nauwi sa pagbagsak ng mga maskarang puno ng kasinungalingan. Patunay na ang masama ay may hangganan at ang hustisya ay dumarating sa tamang oras. Hindi nagtagumpay si Elara dahil sa galit lamang, kundi dahil sa tapang, talino, at paninindigan niyang ipaglaban ang katotohanan at ang pamana ng kanyang pamilya. Sa tulong ni Rafael at sa mga lihim na iniwan ng kanyang ina, natutunan niyang ang tunay na lakas ay ang kakayahang bumangon, maghilom, at muling magtiwala. Hindi sa maling tao, kundi sa sarili. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Elara, pipiliin niyo rin ba ang ipaglaban ang katotohanan kahit masakit? At sa inyong personal na buhay, paano ninyo hinaharap ang pagtataksil at pagkadismaya? Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo. Sana ay maayos kayo ngayon. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Mahalaga ang boses ninyo at lagi akong nandito, handang makinig at umunawa.